Ayun, inabot na tayo ng ulan. So, matatapos yung tulay dun sa unahan. Along with the flood control system dito sa Bagabi ng Panig. Dati, bukas ito public road. Ngayon, sarado na, ayaw padaanan. Bakit kaya? Kung private, dapat may no trespassing. Pag government naman, meron siyang usually nakalagay na karatula. Bit-bit bike naman tayo sa bahagi ito ng bypass road. So galing tayo dun sa Tagas. Then dito ulit, bit-bit bike tayo. Bakit kaya sinarhan ito? Anong purpose? Ganda ng ilog, no? Oh? Diba? Wow! Ito yung bahagi ito ng ano, tinatambakan ng batong yun, yung sinarhan nila. Kung sino man nagsara niyan. Hanggang dito lang po yun. Alright! Woo! At ano kaya yung strukturang ito na ginagawa dahil tinibag ang bahaging yun ng bundok? Ang mga katanungan ko ay napawi dahil sa ganda ng bulkang Mayon at sa lunti ang paligid na nakikita ko tuwing dumadaan ako sa bahaging ito ng Daraga Bypass Road. Well, refreshing pa rin talaga ang dumaan sa bahaging ito ng Daraga Bypass Road. Kaya naman, pasyal-pasyal rin mga ka-TV. Kaya maglakad, mag-jogging o mag-bike, maganda rito. Linyon Hill on the background. Magayon talaga ang Mayon. Para saan kaya talaga ang strukturang ito na nakikita natin sa background? Hindi ko na mabilang kung ilang beses ako nakadaan dito. Pero mga ka-TV, kahit kailan talaga hindi nakakasawang kunan ng larawan ang bahaging ito. Hindi nakakasawang picturean. Naku, ikaw, kailan ka huling nakadaan dito? Pag tapos na siguro ang kabuuan ng Daraga Bypass Road na to at na-connect na sa highway, mas lalo pa itong gaganda. Yan ang ating aabangan. O, diba?